President Aquino is back home after attending the 24th ASEAN Leaders Summit in Nay Pyi Taw, Myanmar. The president described it as fruitful, adding that the summit will strengthen growth in the region. Elena Luna reports. When he arrived at 1 o'clock in the morning in Manila, the president told of his productive meeting with other leaders while attending the 24th ASEAN Summit in Myanmar. Sa pamamagitan ng makabuluhang dialogo, nakapaglatag po tayo kasama ang iba pang miyembro ng ASEAN ng estratehiya upang maging tuloy-tuloy ang pagunlad sa riyon. Nabigyan din rin po ang kahalagahan ng pagkakaisa at hinahon sa pagharap sa mga isyong kaugnay ng seguridad, pangangalaga sa mga nasa laylayan ng lipunan, pagbabago ng klima at teritoryo. Tunay nga po, ang hamong kinakaharap ng isang miyembro ay hamon rin para sa buong ASEAN. Sa pamamagitan lamang ng kolektibong pagkilos, makakamit ang isang solusyong pangmatagalan at rumerespeto sa interes at karapatan ng bawat isa. According to President Aquino, even before the summit began, ASEAN foreign ministers have issued a joint statement calling on all countries involved in the dispute to abide by the provisions of the UNCLOS and avoid resorting to violence. Kaya naman po, nagpapasalamat tayo sa ASEAN Chair, ang Pangulong Thein Sein at sa iba pang pinuno sa Timog Silangang Asya na sumuporta sa ating panawagan sa higit na pagrespeto at pagpapatupad sa mga nilatag na prinsipyo sa Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea. Ibinahagi rin po natin ang isinumite nating Philippine Memorial sa Arbitral Tribunal sa ilalim ng UNCLOS noong Marso upang igit na rule of law ang kailangang magibabaw nang hindi lumala ang hidwaan na kaugnay ng usaping teritoryo. The president also reported the realization of plans to connect the roads, airports, and ports of Brunei, Indonesia, Malaysia, and the Philippines under the BIMP-EAGA or the East ASEAN Growth Area. Halimbawa po nito ang naitatag na direct flight sa pagitan ng Kota Kinabalu at Puerto Princesa at ang nabuong Memorandum of Agreement sa pagitan ng mga pribadong kumpanya sa paglikha ng Davao, Gensan, Tahuna Shipping Service. Sa tulong po nito ay mapapadali at mapapabilis ang pamumuhunan, kalakalan at turismo sa ating sub-region. Ang resulta po, mas masiglang ekonomiya para sa mga kasaping bansa at mas maraming oportunidad para sa mga mamamayan. During the summit, the president shared there have been several times the success of the comprehensive agreement on the Bangsamoro has been mentioned, which was possible through the assistance of Malaysia, Indonesia, and Brunei. There were also exchanges of best practices on peace initiatives, which come at a time other countries are pursuing their own paths to peace. Ibinahagi po natin ang ating karanasang makapaghain ng halimbawang maaaring magamit ng ating mga kapitbahay sa sarili nilang pagpupunyagi na makamit ang pamatagalang kapayapaan. Kaugnay po nito, nilinaw rin nating patuloy ang ating pagsusumikap matamo ng ating mga kababayan sa Mindanao ang ganap na pagunlad. For the People's Television, Elena Luna.